Ikaw ba ay magdadagdag ng code at magpapalit ng from non-pro to professional? O, kung hindi pa ikaw magpapalit ngayon at wala ka pang demerit points, dapat ay maging maingat ka sa kalsada. Nakaraan pinag-usapan natin yung patungkol naman sa mga violation, yung ilang points, ilang demerit points ang katumbas ng mga violation. Merong 1, 3, and 5. Kung hindi pa ikaw magpapalit ngayon at wala ka pang demerit points, dapat ay maging maingat ka sa kalsada. Lalong maging maingat kasi tingnan nyo ito. Merong prohibition ang ating pagdadagdag ng code. Kung magkakaroon ng demerit points, isa-isahin natin yung points na yan. Kung ilang buwan ba ang dapat nating antayin or taon kung tayo ay magkakaroon ng demerit points bago tayo makapagdagdag ng code or makapagpalipat ng non-pro to professional. Kaya kung meron kang 1 to 2 demerit points, meron kang 3 months na aantayin para ikaw ay makapagpaayos ng iyong driver's license, makapagpadagdag at makapaglipat ng non-pro to pro. Kung 3 to 4 demerit points naman, 6 months ang aantayin mo. Pero ang mahirap ito yung 5 demerit points or more. Kasi isang taon na nga antayin at kagaya ng pinag-usapan natin nakaraan, meron pa yung seminar sa East Avenue, sa Main, no? Meron pa yung seminar na gagawin, yung 5 or more demerit points. Kaya kung ikaw ay magdadagdag ng code at maglilipat from non-pro to pro, ay maging maingat ka lalo sa pagmamaneho. Laging maging masunurin sa mga rules sa ating kalsada. Kung may natutunan kayo, pwede nyo pong i-share yung ating video. Road and Machine Care, laging magtagubilin sa pagbiyahe, laging maging caring sa ating pong pagmamaneho. Muli po, salamat sa Diyos. Dang, 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 dang.